Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Wala po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At ako naman po si Jessel Aquino at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Honey. March pa rin po, kaya Happy National Women's Month pa rin po sa ating lahat. Happy National Women's Month, mga ka-TNK, and happy TNK listening. Sa mga nakatutok po sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app kung saan live na live ang ating programa tuwing Biyernes sa 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. Shout out din po sa mga nanonood ng ating replay sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus, Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. At sa mga nagnanais po na balikan ang ating past episodes, bisitahin nyo lamang po ang YouTube channel ng PCW at ang TNK webpage sa PCW website, maging ang PCW Digital Library. Ngayon naman, Miss Honey, ay dumako po tayo sa ating featured GadWork. GadWork na good work? I-flex na yan! Sa featured GadWork, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. At sa una nating featured GadWork, good news po para sa mga older women. Ipinahayag po ni PCW Chairperson Ermelita Valdiavilla ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa UN Commission on the Status of Women 70th Session o UNCSW 70 para sa mga inclusive na gender equality, lalo na sa mga older women. Binigyan din niya na patuloy na pinalalakas ng bansa ang suporta sa kanila sa pamamagitan po yan ng mga batas at programa tulad ng Magna Carta of Women, Expanded Senior Citizens Act at Universal Health Care Act. Layunin nito ang mas matatag na seguridad sa kabuhayan, maayos na pangangalaga at mas malawak na akses sa serbisyo at hustisya para sa mga kababaihang nakatatanda. Binigyang diin ni Chair Ermi na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay sumasaklaw sa buong buhay ng babae at walang dapat maiiwan anuman ang edad. At para naman po sa pangalawa nating featured GadWork, isang good news din para sa patuloy na pagsulong ng karapatan ng kababaihan dahil this time, aktibong nakikilahok ang mga kabataan. Nagsilbing panelist si PCW Policy Development, Planning and Monitoring and Evaluation Division o PDP Med Chief Maria Sofia Isabela de Castro o Attorney P sa isang side event ng UNCSW 70 na inorganisa ng MacHill Youth Advisory Delegation o MAYAD. Tinalakay sa nasabing side event ang mga konkretong hakbang laban sa gender-based violence mula batas at polisiya hanggang sa aktwal na implementasyon. Kasunod nito, nagkaroon ng makabuluhang talakayan ng PCW at MYAD tungkol sa mahalagang isyu tulad ng partisipasyon ng kababaihan sa politika, pagpapalakas ng justice systems at pagtugon sa mga technology-facilitated gender-based violence. Ipinapakita nito ang lumalakas na pakikilahok ng kabataan sa pagsusulong ng gender equality. Sabi pa ni Attorney P, when youth are meaningfully included, they become powerful catalysts for building justice systems that are more accessible, more responsive, and more equitable.
At para sa ating panghuling featured Godwork, another good news para sa kaligtasan at empowerment ng kababaihan, pinangunahan ni House Deputy Majority Leader and Cebu City 2nd District Representative Eduardo Edu Rama Jr. ang pagsusulong ng mahahalagang panukalang batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa kababaihan lalo na sa digital space at larangan ng politika. Kabilang dito ang Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Act na layong labanan ng online harassment, cyberstalking at iba pang anyo ng karahasan gamit ang teknolohiya, pati ang panukalang Violence Against Women in Politics Act na magbibigay proteksyon sa kababaihan laban sa pang-aabuso at pananakot sa politika. Itinuturing ang mga panukalang ito bilang mahalagang hakbang tungo sa isang mas ligtas at inklusibong lipunan kung saan ang kababaihan ay malayang makakapagsalita, makilahok at mamuno ng walang takot. Diin ni Representative Rama, mas napapalakas ang demokrasya kapag ang kababaihan ay ligtas, may boses at aktibong nakikilahok sa lipunan. Good job po sa lahat ng ating Godvocates na nagsusulong para sa mas inklusibong lipunan. Ngayon naman, Miss Jessel, ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais naman naming malaman, may kakilala ka bang inspiring woman leader? Itag mo na siya at ibahagi ang kanyang kwento sa comment section. Yan, may kakilala po ba kayo na inspiring woman leader? Itag nyo po siya and i-share nyo yung kwento niya sa ating comment section. Nakashare na po yan sa Facebook page ng PCW, sa PCW Viber channel at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment, ayan. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. At dahil ipinagdiriwang pa rin po natin ang National Women's Month na may sub-theme na Lead Like the Babaylans, Filipinas, pag-uusapan natin ngayong araw ang women leadership. Kaya naman po, nag-imbita tayo ng isang women leader mula sa private sector. Sino po kaya siya? Alamin ang kanyang kwento sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga.
Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang She Says, She Leads the Filipina Vision in Action, kasama po natin live dito sa ating studio ang Group Chief Culture Officer ng DDB Group Philippines, and siya rin po ang founding partner and managing director ng Bent and Buzz. Wala pong iba kundi si Miss Ana Chua Norbert. Happy TNK Day, Miss Ana! Happy TNK Day, everyone! And thank you for having me here. Happy Women's Month too, Ms. Chessel. Opo, welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Ana, at Happy Women's Month po sa inyo. Kayo po ang Group Chief Culture Officer ng DDB Group Philippines at founding partner and managing director ng Bent and Buzz. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po ba ang DDB Group Philippines at ano po ang ibig sabihin ng pagiging Group Chief Culture Officer? Kasunod po niyan, ano naman din po ang Bent and Buzz? So, ang DDB Group Philippines po ay isang advertising agency. Kami po ang punong nagtutulong sa mga kumpanya para ipaalam na meron bagong produkto o meron bagong kailangan paalam sa publiko. Kung kunyari may serbisyo ang gobyerno para sa mga vaccines or for moms or ngayon si PDIC 1 million pesos na, sigurado kayong protektado ang iyong bank account. Pupunta po sila sa amin para ma-relay at mabigyan ng tamang panahon at alaman yung message nila na dapat malaman ng publiko. As a Group Chief Culture Officer po, ang trabaho ko ay kahit saan sila nagtatrabaho or kahit anong grupo sila man nun, dapat nararamdaman nila yung pagmamahal ng aking CEO na also my dad. So, very important sa kanila that they feel valued and that they know that they're part of the family regardless of where they're from. And my other role, but wait, there's more. The Bent and Buzz is actually my baby company. Nagsimula po ito noong 2018. Ang gusto ko po siyang gawin parang example na meron naman po bang ibang measure ng success? Pwede ba natin sabihin na successful ako hindi lang dahil madami akong pera? So, ang negosyong to po ay nagbibigay balik po sa mga MSMEs at parang siyang social enterprise. Malapit na malapit siya sa puso ko kasi nagbibigay siya ng saya at pera na pwede naman palang ganun. Pwede palang sabay. Yes, you can have money and you can also be happy by giving back. Miss Ana, before we talk about your leadership style, kasi women leadership ang topic natin, no? Yes. Before we talk about your leadership style as a female executive, no, start muna tayo sa journey mo sa pagiging isang woman leader. Pwede mong ikwento ano yung mga inspiration o yung reason, no, bakit nagkaroon ka rin ng interest dun sa diversity, equity, and inclusion. And humanto nga sa tinayo mo na itong Bent and Buzz. Thanks, Miss Honey. Actually, naalala ko pa nung bata kami na yung mommy ko talaga, madaming kaming tao para sa bahay na kung ano-anong parang sobrang inclusive niya, kahit anong gender, nandun sa bahay, and they're all like considered family because she is a writer, so theater, so minsan na lang magugulat kami, lahat sila puti yung mukha, tapos nagpa-perform sila, minsan naman nagbabalay ako, tapos biglang meron silang sariling script na ginagawa na on the side. So growing up, it has been very inclusive, and then of course, my dad is in advertising, and the creative industry has always embraced all forms of gender. Diba nga, sa DDB, sabi namin, talent has no gender. So, kahit ano man ang iyong kung anong gusto nyo, kung anong kaya nyo, at kung ano, yun ang re-respetuhin namin dahil naniniwala kami sa husay nyo at sa abilidad nyo, hindi dahil sa inyong gender. So doon nag-stem yung belief namin na actually mas maganda na pag mas madaming different kinds of ideas na nanggagaling sa different kinds of people, mas gumaganda yung ideas and services namin para sa ibang tao. And yun kami talaga kumikita sa ideas ng mga tao.
So, very, very important ang diversity sa amin. And then, of course, the inclusion, you already know, na pag, when people feel valued, pag alam nilang kailangan sila at inaalagaan sila, at pinapasalamatan sila ng isang kumpanya, mas maganda yung kanilang performance. So, very important po yung inclusion sa amin. And then, of course, equity. Dahil hindi naman pwedeng kami lang yung masaya, diba? Dapat lahat tayo masaya dahil success cannot be sustained if you're alone. So, dapat kasama tayo lahat na naging successful. Thank you, Miss Ana. Miss Ana, ang inyong ina ay nagsusulong ng karapatan ng mga bata, habang ang iyong ama naman po ay kilalang taga-suporta ng women's empowerment. Paano po naka-impluwensya yung kanilang mga halimbawa sa uri or yung style po ng leadership na meron po kayo ngayon? Yung mom ko talaga, ever since, ano talaga siya when it comes to children's rights. Ang pinaka-early memory ko is ituturuan niya yung mga yaya tsaka yung mga nannies namin kahit sa mga kapitbahay para alam nila na yung mga bawat bata may karapatan. And doon siya nagsimula and then nag-start siya ng children's lab with her friends na who had the same advocacy. And then, they went sa mga barangays. And it was like an NGO. Tapos, and some of their friends are continuing it in Negros and in Quezon. So, yun talaga yung ano niya. And sa kanila is gumagawa sila ng program mismo para maintindihan ng mga nasa lilalan yung pinaka-importanting message na kahit bata yan, meron niyang karapatan na wag saktan, wag ganito. At hindi sila basta-basta dapat pinapabayaan. And my dad, as you know, grew up with a single mom. So, feminist all through and through. My lola is also an entrepreneur. She owned many businesses growing up, and on her own, she was able to raise eight ba sila? But and my dad and his many siblings. So ang essence sa doon is naniniwala siya na pag binigyan mo ng opportunity ang babae, mas madaming nakikinabang sa pagbigay mo sa kanya ng chance. Kasi feeling niya, nagmumultiply ang babae ng biyaya. So, dun siya talaga dahil nakita niya hands-on yung lola ko kung paano niya ginawa yun. Na hindi lang sila nang nakinabang, pati yung kapitbahay, pati yung classmate niya, yung gano'n. So, parang talaga sila. Siya talaga siya, right from the get-go. Very feminist, my dad. So, makikita natin, Miss Jessel, no, yung kwento ni Miss Ana, generations, parang it spanned through generations, no, yung ganitong focus nila doon sa advocacy, doon sa support sa empowerment ng kababaihan. Ngayon naman, Miss Ana, bilang isang babae na nasa larangan kayo ng advertising and creative communications, no, somehow kahit na maraming ang iba, very diverse, no, marami na rin kababaihan na nandyan, pero somehow may pagka-male-centric yung mga, yung nangyayari dyan sa field na yan. Pero, paano po ninyo hinuhubog yung inyong sariling style sa leadership? So, yes, it's true na very male-centric siya until dumating ako. Hindi, joke lang. So, sa DDB, pinipilit namin na magkaroon ng equal voice yung women and men. So, yung execom po namin, 50-50 kami. Mas maganda kasi may nagsasabi, may nag-a-advise, may sobrang excited na gumalaw na, meron din nagsasabi, kalma lang. And nababalance talaga na parang people are all heard when it comes to actually making policies. Another thing that's very important when it comes to our leadership style is you have to really choose your battles. Kasi hindi naman lahat pwede. So, kailangan lang marunong kang tumempo and always come with
parang when you actually say something or suggest something, it's for the greater good, not just for your own sake because and back up ka with data na sabihin mo, kasi data says that these so and so will actually raise profitability, happiness, engagement, and so on and so forth. So, they know na hindi lang, kasi type ko masyado daming lalaki Gusto ko mas maganda yung banyo ko. I mean, all of those things can be just said na kasi babae yun, di ba? Pero hindi, may rason talaga. Everything has a purpose and it is by design and it needs to be explained through measurements and data. So, yung namin is soft but backed up ka with science. Ganda nung style na yun. Parang applicable din kahit sa gobyerno, di ba, Miss Opo. Jessel? Importante na meron tayong backup. Parang pang-support po dun sa kung bakit ito yung gusto nating ipamalakad po sa ating company. At No? saka bago mag-come up doon sa final design, pinag-uusapan. At Opo. dinidinig yung pangangailangan ng bawat isa. Tama yun. Ganyan din naman tayo sa gender and development, sa gender mainstreaming, di ba, Miss Opo. Jessel? Dapat well represented lahat ng mga voices. Oo, kasi if you're not comfortable being yourself or going to the office as yourself, yung work mo talaga mag-suffer. And sa amin talaga, yung ideas ng tao is the most important thing. Yung kung ano nasa utak nila or ano nasa puso nila, na masusulat nila or mabibigay nila dun sa creative idea. Mahalaga yung consultation. Yes! Consult. Ayan. Opo. Miss Speaking Jessel. of creativity, no, Miss Ana, pinamumunuan nyo nga rin din po yung Bent and Buzz, no, nabanggit natin kanina, as business of kindness. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito at paano po ito nagiging gabay sa inyong mga projects and leadership? Na-curious ako doon sa business with kindness. Thank you for asking that kasi it's actually a framework of new okay, backstrat na lang tayo. I had to go back to school after something happened to me in 2023 and I went back to take my master's in entrepreneurship. And during my time in that school, I realized parang yung mga tao, pag nag-uusap sila ng profitability, kita, pera, parang hindi sila ganun kasaya. Pero pag pinag-uusapan nila yung tao, yung community, kung sino natutulungan nila, yung possibility na ganun, nagla-light up yung face nila. Ang dami kong classmates, 70 yata kami dun sa class na yun. And if I ask them now, without anything else, yung happiness level nila, ang sagot sa akin, mga 6 to 7. Kung 40 years mong puhunan yung buhay mo, 6 to 7 lang yung happiness mo, parang lugi ka. Diba? So parang, kung hindi siya 9, at least 9, na ganun ka kasaya, dun parang nasasabi mo na, it was worth my life. And that is the business of kindness. It's actually finding a balance between work and success and other means of measuring success. Na hindi lang siya, puro pera. Pero, iintindihin mo, nakakatulong pa ako. Anong ginawa ko sa oras ko, sa buhay ko? Nakabigay ba ako sa ibang tao? Yung employee ko ba, napaaral ko yung mga anak. Yung ganun, hindi lang siya puro profitability. Kasi hindi mauubos ang pera or hindi mauubos ang capitalism, pero mauubos ka as a person. So yun yung business of kindness. It's actually thinking of success in other measures. Ayan, maraming salamat po, Miss Ana, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ayan, merong bumati, sabi niya, that's my daughter. Say hello po kay Ma'am Catherine Harris Chua. Hello po. Ayan, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Mamaya po, alamin natin kung pag-usapan pa natin, ano ba tong business with kindness model sa pagbabalik po yan ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo,
sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwitsit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang She Says, She Leads the Filipino Vision in Action, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si Miss Ana Chua Norbert. Yan, Miss Ana, kanina napag-usapan na natin yung business with, Business of kindness. Business with kindness tuloy. Ayan. So nakikita po yung layunin ninyo na pagtulong po sa mga komunidad, no? Gaya ng pagbibigay nga po ng opportunities na banggit nyo kanina sa mga MSMEs o yung mga micro, small, and medium enterprises sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan. Can you tell us more about it po? And bakit po ba mahalaga sa inyo yung ganitong style ng pamumuno na merong balik sa community? Actually, nagsimula siya nung pandemic. Diba nag-lockdown talaga. Tapos, pero kailangan pa rin namin gumawa ng paraan na makashoot kami ng mga videos for mga destinations and whatnot. Tapos na-realize namin, I'm sure may mga creative people in the regions, hindi lang siya puro sa Metro Manila. And may mga talents din na pwedeng gamitin doon. So, doon kami nagsimula and nag-expand. Naghanap kami ng mga freelancers, ng mga talents, mga producers, doon sa mga iba-ibang parte ng Bohol, Iloilo. And then, na-realize namin, uy, pwede pala. So, rather than kami, lilipad lahat kami doon. Lockdown. Lockdown. Yung director lang ang lilipad doon, tsaka isang AD, di ba? Tapos, naayos namin yung ganun in a way na nakatulong pa kami sa community na yun. And, maliit pa yung carbon footprint namin dahil hindi kami lahat naglipad doon, di ba? So, parang nakatulong ka na, kumita ka pa, o di ba? Tapos, moving forward, we decided na gano'n na yung model namin. So, mga events namin with DOH, kumukuha kami ng mga MSMEs, yung mga mommies, or na may mga side silang projects for mga loot bags, or printing, or nakikiya na rin kami sa mga ibang creators doon. Kasi, sometimes, to alleviate poverty, kailangan mo lang ng opportunity na bibigyan ka lang ng access to projects na may pondo. And doon sila nagkakaroon ng wider idea na, pwede ko pala itong gawin on my own. So, last few years ago, I think we were able to help around 350 MSMEs, and then may multiplier yun, di ba? For every woman or every MSME you help in the community, it's times 10. So, Kasi nag-hire din sila ng tutulong sa kanila para ma-deliver yung order. Exactly. So, parang, kung may times 10 of kindness na multiplier, ang dami naming natulungan na tao. At, yun pa, masaya pang lahat. So, parang, you spread also the blessings in that way. And that's the business of kindness. And of course, ang ano namin is, dapat, you always leave people better than you found them. So, even if you work stressful and all that, dapat magaan lang, dapat saya.
Diba? Kasi mahirap ang buhay. Alam natin yun. Pero lahat tayo nandito together, nagtatrabaho. So, kailangan kind lang. Opo, speaking of mga ginagawa po natin sa community, no? Kasama po din sa advocacy ninyo ang anti-violence against women at ang anti-online sexual abuse and exploitation of children o SAEC po. Bilang isang woman leader, bakit mahalaga po na gamitin ang inyong posisyon at platform upang itulak yung mga ganitong klaseng issue? So, very important then from the lessons during the pandemic na sobrang laking pagtaas ng mga ganitong klaseng mga cases of violence against children, especially online. Madaming hindi nakakaintindi na dahil kasi online lang, na hindi siya nakakasama. Pero ang damage nito is mas mahabang therapy. Ang parati nating iniisip po is kung ganyan kadami po yung kailangan nating na-affect, and then yan ang future kong employee, ang laking kailangan na investment para ayusin yung taong pag-iisip nila dahil kailangan nila talaga ng therapy para ma-process lahat yan. So how do we prevent it? Let's start with the root. Para alam ng mga tao na hindi siya tama, kailangan isang community tayo na mag-solve ng problem kasi most of it is galing sa loob mismo yung problema. So, yung videos po is kasama po ng kapatid ko, si Diane Chua, saka si Dan Pampid. Medyo nakita nyo na siya here before. They were able to actually make these 2 videos for PCW, and very important siya na nakita siya ng community, hindi lang mga magulang, pero pati yung mga kapitbahay kasi nga nangyayari siya sa community na clustered and all that. What's nice about this one is that we showed the video na parang inosente lang. 'Di ba? Parang yung style is naglalaro lang sila. Parang harmless. Oo, pero hindi pala. And yun yung kailangan natin bantayan. That's why very important na binabantayan ng mga bata. Yun po. Pero ang motivation ko nun is always thinking ahead na sa Philippines, yung bata ang pinaka-importante kasi moving forward, pag naging matanda na sila, and yun yung values, and yun yung kinahalahan nila, mas mahirap ayusin yun. And as nation, and kung yun ang magiging employees natin in the future, medyo magastos mag-therapy. At saka yung sabi nga dito sa advocacy natin, start them young Talagang nandun sa kabataan yung future natin Na kung yung mga pananaw tungkol nga, halimbawa sa violence against women, kung naiintindihan nila at a younger age na hindi tama na nangyayari ito. So, hopefully in the future talagang tuluyan ng ma-end or magbabakas yung karahasan sa kababaihan and maging yung yung child abuse na tinatawag natin. Ayan, Miss Ana, bigla tayong nalungkot kasi mabigat yung issue na yon, yung na tinutulungan or katuwang natin ang si Miss Ana and her team sa para makatulong na matugunan yung issue na yan. Pero sa inyong karanasan po, bilang isang babaeng leader, paano po ninyo nabibigyan ng inspiration naman and motivation yung mga tao na nakakatrabaho nyo? Okay. So parang ang style dyan is wag nyong i-take on yung buong problema. 'Di ba? Konti-konti lang. Every day, just do one thing that's good. Either for yourself or for others, one thing at a time. Small things. And then eventually, your small things will lead to bigger things. And then, one day you wake up, ayan na, biglang, sabi nga nila, success is pa konti-konti. Ano yun na ganun meme? Yung meme may aling pong in-interview na success siya is pa konti-konti lang. And then one day, naging success na siya. Alam niyo po ba yun? Basta may meme, I'll share it with you on Viber. But her point there is one day, just do one good thing for yourself every day. And always think of
leaving things better than you found them. Because yun yung legacy mo eh. Diba? Yun yung maaalala kung ano ka, kung sino ka as a person. Do you want them to remember you as someone who is wicked? wicked? Or someone who is really genuinely good. And then, for yourself is always parang find a moment to actually speak up. Not just for the good things or just saying yes, but when you also see mga iba-ibang things na feeling mo pwede pang ayusin, 'di ba? Yun nga, in that mindset of leaving things better than you found them, you also have to have the courage to speak up when things are not okay. Yun. Salamat po, Miss Ana, sa inyong mga ibinahagi po. Na maganda po yun, mga sinabi niyo po. Ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Yung tanong nga po natin kanina, may kakilala ka bang inspiring woman leader? Itag mo na siya at ibahagi ang kanyang kwento sa comment section. At ito po ang say ni Monette Faltriguera Cruz. Ang tinag niya po, dalawang tao ang itinag niya sa kanyang comment po. Una ay si Miss Micah Teves of Spark Philippines na para sa kanya ay a force that can move mountains for the empowerment of women and communities. She strongly represents what we as Filipinas would hope to embody, resilient, empowered, and at the same time humble and warm as a true modern Filipina. Pangalawa po ay si Judea Pabiliar Asuncion na isang founding president of Ang Bata at Kalinga Volunteers for Children's Welfare INC since 1995. She is also a regional director for the Parole and Probation Office in Mindanao. She is a good example of a woman of power in a male-dominated world who breaks barriers yet remains grounded. She gives back to the community and inspires others to do the same. Yan. Ang say naman po ni Liza Monteo Pili, ang samahan sa Malabon ng Kababaihan o Samaka Federation Inc. ay isang mabuting halimbawa ng women org dahil sa taglay nitong katatagan, pagkakaisa at pusong voluntaryo sa komunidad. Say naman ni Lori Talaro Apelo, ang W. Kalipi Volunteers ng aming barangay ay may matatag na samahan tungo sa isang layunin na makatulong sa mga kababaihan, sa kanilang pamilya at sa mga kabataan. Ang say naman po ni Marilyn Alvarez, ang KPK Obando na samahang pangkababaihan ay aktibong naglilingkod sa pamayanan. At say naman ni Maylin Angeles, si Miss Jelani Albalate Manalo. Nakaka-inspire po siya bukod sa matindi niyang paninindigan sa buhay na may kasamang action, napakarami niyang ginagawa at may time siya para i-share sa iba ang mga ito with a heart. Kahit po may trabaho siya, active leader din siya sa simbahan bilang isang katekista. Ang say naman po ni Sean Kyle Flores, sa aming komunidad may mga kababaihang leader na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa tao, paggabay sa kabataan at pananampalataya sa Panginoon. Sila ay nagsisilbing huwaran para sa susunod na henerasyon. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ngayon naman po, Miss Ana, ano pong masasabi niyo sa say ng ating mga ka-TNK? Ang dami talagang amazing women, ang dami talagang mga kababaihan na sa kanilang ability sa own ways nakakatulong talaga sila sa ating country. Thank you for actually having me here again, and I just have two things to say, no, para lang maalala ng mga tao na success has to be sustainable. So, hindi ka pwedeng maging successful kung ikaw lang mag-isa. Dapat meron kang yung kasama mo rin nagiging successful. Yung mga tao na mahilig let's break the ceiling, ganyan, glass ceiling, ganyan. I think we should also think about raising the floor, which is more important, that you bring people up with you as your life gets better. And Parang gusto ko yun. Itaas natin yung floor para maabot ang ceiling. Together. Oo, together. Hindi lang isang tao o dalawang tao. Exactly. Dahil yun ang magiging sustainable success. And dun sa Benton Bus, sinasabi namin, success grows where kindness goes. So, Success grows where kindness goes. Ang daming words of wisdom ni Miss Ana. salamat.
Salamat po Miss Ana at sa mga nakibahagi sa ating Say sa TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang huling mensahe ni Miss Ana para sa mga ka-TNK natin na nagnanais din po na maging katulad niya. Stay tuned mga ka-TNK. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat bigyan ng halaga lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo pusay, talisay kang tunay. May taglading ka mangha-mangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss Ana Chua Norbert para sa ating episode na pinamagatang She Says, She Leads the Filipina Vision in Action. At bilang panghuli, Miss Ana, ano po ang inyong mensahe o payo, karagdagan po sa mga nasabi nyo kanina, sa mga Filipina po na nangangarap ding maging leader at gumawa ng positibong pagbabago sa ating lipunan? Okay, so ang pinaka-importante is magsimula. Kung nasan man kayo, kung hindi naman yun yung, kung saan kayo nagsimula, hindi naman yun yung destination nyo. Pero kailangan nyo po mag-start. Kahit po maliit or malaki, every day, just start doing something good wherever you are. Kasi more people need that. I think more and more people need that now than ever, na yung na nakakatulong ka sa mga tao dahil nagbigay ka ng magandang either isang kahit ngiti lang sa kapwa mong Filipino na pag nasa daan kayo or whatever, it actually helps make our community a little bit brighter, a little bit nicer, and it doesn't take a lot to be kind. But kindness actually multiplies happiness, and it's really just start where you are and then grow and continue growing and making it yourself better. Make success your own, not in terms of what the community says or what other people say. It's your life, so it's very important to make success your own, and then it happens when you begin and start investing in yourself talaga. So doon lang talaga, dahil I have to say wala talagang prince knight in shining armor that will rescue you. Wala rin magre-rescue sa iyo para bigyan ka ng salpak ng madaming pera. Ikaw talaga ang kailangan magtrabaho nun. At ikaw din ang magbibigay ng solusyon sa iyong buhay para gumanda. So, believe in yourself. Just do things. Invest in yourself. And most importantly, have courage and be kind. Lalim mo. Have Courage and be kind. At saka believe and invest in yourself. Yes, very Oo nga naman. important. Kasi nga, hindi ka naman makakapag-pour out palabas kung empty ka. And start. Umpisahan na nga natin. Magsimula ka.
Ayan. Muli maraming salamat po Miss Ana Chua Norbert sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita sa amin dito sa studio kahit holiday. Ayan. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng DDB Group Philippines at Bent and Buzz. And syempre, hello ulit kay Mami Catherine Mijares Chua na nakatutok sa atin sa live Hi, stream. Mom! I just have to shout out because it's my, Sure. happy birthday, Nanny! We love you! Happy birthday po. And happy birthday din po sa aming kasamahan, si Mickey Mickey. Ann Kalahi. Happy birthday. Happy birthday! Mickey, wherever you are today. Happy birthday. And kay Nani Evelyn ba? Anong first name niya? Ayan, kay Nani Nani Evelyn. Evelyn. Happy birthday po. At sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang birthday today. Ayan. Salamat po ulit kay Miss Ana. Maraming salamat sa pagkawinda and good job in everything you do. Happy Women's Month po. Happy Women's Month. At para naman po sa ating bulletin board, open na po ang nominations para sa Philippine Resilience Awards o PRA 2026. Ito na po ang pagkakataon upang ipakita ang kwento at kontribusyon ng mga kabataan at kababaihan sa climate resilience. Kilalanin natin ang mga individual na nagpapakita ng tunay na tibay ng Pilipino mula sa dalawang kategorya, ang Women Champion at Youth Champion. May dalawang paraan po para sumali, either via self-nomination o third-party nomination. Sa self-nomination po, maaaring isumite ng isang individual ang kanyang aplikasyon. Sa third-party nomination naman, maaaring mag-nominate ang isang organisasyon o individual ng ibang tao basta't hindi sila kaanak o hanggang ika-4 na antas. Para sa karagdagang detalye at iba pang mga requirements, manatiling nakaantabay sa lahat ng social media platforms ng PRA at mga ka-TNK hanggang April 30, 2026 lamang po ang nominasyon. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast natin ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Syempre po sa pumumuno ng aming chairperson, Ermelita Valdevilla, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. Tandaan, ang tinig ng kababaihan ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago. Kapag ang babae ay nagsasalita, siya ay nakikita. At kapag siya ay nakikita, siya ay nagiging leader na may malinaw na bisyon para sa kanyang sarili at sa komunidad. Mga ka-TNK, ako po si Jessel Aquino. Kaya't bilang mga kababaihan, patuloy nating paigtingin ang ating tinig at pamumuno dahil sa bawat hakbang na ating ginagawa, isinasabuhay natin ang Filipina Vision in Action, matatag, makabuluhan at may malasakit sa kapwa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang di matatawag.